Hello, beautiful creatures! So this afternoon, guys, isi-share ko sa inyo ang listahan ng may mga utang sa akin. Char lang. Hindi, guys. Seriously, kasi may mga nagdi-DM na naman po, like nagtatanong kung ano yung mga requirements kapag ka nag-apply po dito ng teacher sa Thailand. So hindi ko na po maisa-isa, kaya ginawan ko na lang po ito ng content. So, ah, tatlong importanteng bagay na kailangan mo i-prepare habang andyan ka pa sa Pilipinas. Of course, yung passport mo po na hindi expired. Number 2, apostille documents, yung transcript of records niyo po, tsaka yung diploma, kailangan ipa-apostille niyo po yan. And passport size photo in white or blue background. So, mas mainam na dyan pa lang meron na po kayo nito. And kung dito na po kayo sa Thailand, yung karamihan po sa mga schools ay naghahanap po ng TOEIC result or the test of English for international communication. Bali dito meron, dito na magti-take niyan, and may minimum po yung ibang school. Depende po sa school yung hinihingi nila minsan na minimum na score. Pero alam ko po kayang-kaya nyo naman kasi madali lang naman po yung test. And add-ons po para po sa mga hindi po teachers or mga hindi po licensed na teachers. Kasi dito sa Thailand, tumatanggap din po sila ng mga professional na kahit bachelor's degree po. Add-ons po kapag meron po kayong TESOL or TEFL na certificate. And kung dito na po kayo sa Thailand, pwede kayong mag-walk-in or kaya po maghanap ng school through legit po na site like adjourn.com or crewteacher.com. And meron din po sa Facebook page, sa SWD po. May mga nagpo-post din po dyan ng mga kababayan natin na naghanap po yung school nila ng mga teachers. And bonus tip po pala para po sa mga porsigido talagang magtrabaho dito, before po kayo before 1 hour before po ng flight ninyo, pwede nyo pong i-change to roaming SIM yung number ninyo para magamit nyo pa rin po yung number nyo dyan sa Pilipinas, yung sa mga GCash account ninyo, my account, para sa OTP. Kasi ako hindi ko nagawa to before, kaya parang 2 days ata yung kinonta ko yung network bago po na gamit ko yung SIM ko dito. And comment down na lang po kung gusto nyo po ng part 2 for the living expense 2025 for a solo traveler like me. Wow! Ayan po. So masasabi ko lang, habang bata pa kayo, go! And baon na lang po ng pananampalataya at tiwala po sa sarili, higit sa lahat tiwala po sa may kapal na if this journey is for you, then ibibigay naman yun ni Lord. Pero kung hindi, take it positively na lang. So, yun lang guys. Bye!